Noong Oktubre 2015, si Sofia Coetz, isang 41 na taong gulang na Dutch medical intern, ay misteryosong nawala sa Uganda. Siya ay nasa isang medical na internship at nawala pagkatapos pumunta sa isang tourist safari. Sa lokal na investigasyon, mabilis na isinara ng mga awtoridad ang kaso na sinasabing siya ay inatake at dinala ng isang hayop. Ngunit ang ebidensya ay nagsabi ng isang mas madilim, mas masasamang kwento. Si Sofia Isabella Frederica Coetz ay ipinanganak sa Amsterdam, Netherlands noong Abril 2, 1994. Siya ay anak ni Gerard Coetz at Maria Sickerman, na mayroon ding dalawang mas batang anak bukod sa kanya. Inilarawan siya ng mga nakakakilala kay Sofia bilang matalino at malalim na empatya. Nag-aral siya sa Amsterdam Youth Theatre School sa loob ng ilang taon na nagpapakita ng matinding hilig para sa sining ng pagtatanghal. Ngunit habang lumalaki siya, nagpasya siyang ituloy isang karera sa medisina. Mahilig din siya sa sports tulad ng paglalaro ng basketball. Noong panahong iyon, si Sofia ay 21 taong gulang at isang medikal na estudyante. Si Sofia, na isang medikal na estudyante, ay dumating sa Uganda noong Agosto ng 2015. Kakakuha lang niya ng kanyang bachelor sa paggagamot sa kanyang paraan upang maging isang doktor. Dumating siya sa Uganda upang magtrabaho sa Lubaga Hospital bilang intern sa loob ng 8 linggo. Sinabi ng mga taong nakakakilala sa kanya na mayroon siyang magandang kinabukasan. Binalansin niya ang kanyang pag-aaral sa mga part-time na trabaho mula sa pamimigay ng flyers hanggang sa pag-aalaga ng bata. Nilalayon niyang maging isang espesyalista sa tropikal na gamot, isang pagpipilian sa karera na nagpapakita ng kanyang malalim na pagnanais na tumulong sa iba at tuklasin ang mundo. Si Sofia ay isang adventurer. Gusto niyang tumuklas ng mga bagong lugar at kultura na may malaking bahagi sa kanyang desisyon na maglakbay sa Uganda para sa isang 8 linggong internship sa Lubaga Hospital sa Kampala. Tamang-tama ito para sa kanya. Dumating si Sofia sa Uganda noong Agosto 2015. Sabik siyang maranasan ang bansa, makilala ang mga lokal at magkaroon ng hands-on na medical na karanasan. Ayon sa ulat, si Sofia ay masipag at mabilis na tumayo. Pinuri ng kanyang mga kasamahan ang kanyang dedikasyon. Tumulong siya sa mga operasyon, tumulong sa mga paghahatid, o kahit na naglilinis ng mga sahig. Si Sofia ay nanirahan sa IST campus sa Kampala. Nakabahagi siya sa isang gusali, kasama ang mahigit 100 iba pang mga estudyante. Sa kabila ng pagmamadali at kaguluhan ng buhay estudyante, ninanamnam ni Sofia ang bawat sandali. Siya ay umibig sa Uganda, sa mga tao, kultura at mga tanawin nito. Natuto pa nga siya ng ilang Luganda, isa sa mga pinakaginagamit na wika sa bansa, at malawakang ginagamit sa lugar na kanyang tinutuluyan. Ginawa ito ni Sofia upang mas mahusay na makipag-usap sa mga lokal. Araw-araw niyang kinakausap ang kanyang pamilya, ibinabahagi ang lahat ng kanyang ginagawa at natututo sa Uganda. Kinagigiliwan siya ng mga lokal na bata, madalas siyang sinusundan para lang makalapit sa kanya. Si Sofia ay nabihag ng bansa na binalak niyang bumalik pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Marahil ay manirahan doon ng permanente. Bagaman para sa ilan ay tila si Sofia ay may perpektong buhay, iyon ay malayo sa totoo. Siya ay na-diagnose na may bipolar disorder sa edad na 16 na taong gulang na lubhang nakaapekto sa kanyang buhay. Dumaan siya sa mga magulong yugto, matinding panahon at impulsiveness na nangangailangan ng maingat na atensyon. Alam ito ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam. Pinamahalaan niya ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng gamot at suporta at kasama iyon namumuhay bilang normal hanggat maaari. Gayunpaman, ang detalyeng ito ay magiging mahalaga sa mga susunod na pagsisiyasat. Pagkatapos ng kanyang internship sa Oktubre 22, 2015, naramdaman ni Sofia na hindi pa siya handang umalis sa Uganda. Nagpasya na patagalin ang kanyang pamamalagi ng 2 linggo upang tuklasin ang natural na kagandahan ng bansa. Noong ika-23 ng Oktubre, sumakay siya sa isang safari kasama ang 2 pang Dutch na estudyante at isang lokal na gabay na nagmaneho din ng sasakyan. Para sa mga dahilan ng privacy, ang mga pangalan ng mga kasama niya ay hindi kailanman ibinunyag sa publiko. Ang malawak na paglalakbay ng grupo na sumasaklaw sa ilang destinasyon sa loob ng 5 araw. Binisita nila ang Fort Portal, Kadepo Valley National Park, Gulu at Pakwach bago makarating sa kanilang huling hintuan, ang Murchison Falls National Park, ang pinakamalaking parke ng Uganda na sikat sa mga nakamamanghang talon at masaganang wildlife, kabilang ang mga leon, elepante, buwaya at hipos.
Noong ika-28 ng Oktubre, bandang tanghali, dumating ang grupo sa parke. Pagkatapos sumakay sa bangka sa Victoria Nile, nanirahan sila sa Uganda Wildlife Authority Student Education Center kung saan nagplano silang magpalipas ng gabi. Ang sentro ng edukasyon ng mag-aaral ay basic, simpleng mga cabin, karaniwang mga lugar at mga palikuran, ilang dipa lang ang layo. Habang nagsimulang mag-unpack ang grupo, si Sofia, na may dalang maliit na bote ng tubig na ginamit niya sa pagkolekta ng basura, ay naglakad patungo sa mga palikuran. Bandang 6:30 PM at papasok na ang takip silim. Nakita siya ng isang kawani malapit sa mga palikuran, nakatingin sa Victoria Nile River mga 2,000 talampakan mula sa kampo. Iyon ang huling pagkakataong nakita si Sofia Coetzee. Makalipas ang ilang minuto, nang malaman ng kanyang mga kasama na hindi siya bumalik, sinuri ang mga palikuran. Wala siya doon. Hinanap nila ang kampo ngunit walang bakas. Mabilis kumilos ang grupo. Makalipas ang 16 na minuto, nang mapansing nawawala si Sofia, inalerto nila ang mga lokal na ranger. Isang paghahanap ay nagsimula kaagad, ngunit ang lumalalang kadiliman ay naging mahirap. Ang mga rangers naglibot sa lugar at sinubukan ng mga kaibigan ni Sofia ang isang desperadong taktika. Pinatugtog ang kanyang paboritong kanta, Isabella of Southeast Seoul, nang paulit-ulit sa sasakyan. Umaasang maririnig niya ito at babalik. Ngunit walang tugon. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, tinawagan ng isa sa kanyang mga kaibigan ng kanyang pamilya. Nakipag-ugnayan siya sa ina ni Sofia, si Maria Coetzee, para sabihing nawawala ang kanyang anak. Si Maria na bumisita kay Sofia sa Kampala sa kanyang internship ay galit na galit. Agad niyang sinimulan ang pagpaplano ng kanyang paglalakbay sa Uganda. Kinaumagahan, ika-29 ng Oktubre, tumindi ang paghahanap ng mga rangers mula sa sentro ng edukasyon, lokal pulis, at maging ang militar ay nakiisa sa pagsisikap na may lumabas na key clue. Ang maliit na bote ng tubig na dala ni Sofia ay natagpuan mga 16 na talampakan mula sa hilagang pampang ng Victoria Nile. Ngunit ang pagtuklas ay nagtaas ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Bakit nandun ang bote? Pinuntahan kaya ni Sofia ang ilog? Ang Victoria Nile ay isang mapanganib na lugar, lalo na sa gabi. Ang lugar ay puno ng wildlife, crocodiles, hippos at iba pang mababangis na hayop. Noong una, ang mga autoridad ng Uganda ay sumandal sa teorya na si Sofia ay inatake ng isang hayop. Ngunit gaya ng makikita natin, ang paliwanag na iyon ay hindi nagtagal. Noong ika-30 ng Oktubre, humigit kumulang 40 oras matapos mawala si Sofia, higit pa sa kanyang mga gamit ang natagpuang nakakalat sa humigit kumulang 164 na talampakan mula sa bote ng tubig malapit sa tabing ilog. Kabilang sa mga item ay isang pares ng hiking pants, sapatos, salaming pang-araw, punit na 1,000 shilling note at isang walang laman na souvenir bag na binili ni Sofia sa Kampala. Ang pinakanakababahala, mga piraso ng tela na posibleng mula sa kanyang pantalon ay nakasabit sa isang sanga ng puno, mga 16 na talampakan mula sa lupa. Ang paraan ng pagkalat ng mga bagay na ito ay kakaiba, ngunit walang dugo, walang tanda ng pakikibaka. Paano napunta sa puno ang pantalon? Bakit nagkalat ang mga gamit niya sa napakalawak na lugar? At bakit walang dugo, walang away, walang bakas ni Sofia? Kahit na ang iba pang mga ebidensya ay natagpuan malapit sa kung saan ang bote ng tubig, ay sinabi ng mga lokal na ranger na hindi nila nakita ang mga ari-arian na ito sa kanilang unang paghahanap. Ang mga item na ito ay lumitaw lamang 40 oras pagkatapos mawala si Sofia, na nagpapataas ng hinala. Sinuri ni Thomas Coyne, isang dalubhasa sa kaligtasan at investigador, ang ebidensya at napagpasyahan na ang pantalon ay tila sinadyang pinutol ng kutsilyo at pinunit. Hindi na pinsala ng isang hayop, gaya ng espekulasyon ng ilan. Ang kakulangan ng dugo o tissue ng tao ay sumuporta sa ideya na ang teorya ng pag-atake ng hayop ay hindi nagtataglay ng tubig. Gaya ng itinuro ni Thomas, walang hayop na mag-iiwan ng mga damit sa isang puno o magkalat ng mga bagay, kaya maayos. Ang teorya ng pag-atake ng hayop ay maginhawa para sa mga autoridad ng Uganda na mabilis na binansagan ang pagkawala ni Sofia bilang isang aksidente. Ngunit ang katibayan o kakulangan nito ay nagsabi ng ibang kwento. Walang narinig na hiyawan, walang nakitang bakas ng hayop, at ang lupain sa pagitan ng kampo at ilog ay mapanlinlang, lalo na sa gabi. Para kay Sofia, isang walang karanasan na dayuhan, ang pagtawid dito ng mag-isa sa dilim ay halos imposible. Habang umuusad ang investigasyon,
nalipat ang atensyon sa mental health ni Sofia. Na-diagnose na may bipolar disorder sa edad na 16. Nakaranas siya ng kaguluhan, mga bagay na maaaring niyang gawin, mapusok at labis na kumpiyansa. Ayon sa kanyang mga kasama, noong ika-26 ng Oktubre, nagsimula siyang magpakita ng hindi pangkaraniwang pag-uugali. Si Sofia ay nagsimulang makatulog ng mas kaunti, nagsasalita ng walang tigil, at nagsasagawa ng mga mapanganib na gawain. Nagdulot ng tensyon sa grupo ang kanyang pag-uugali. Nag-aalala na isip ng kanyang mga kaibigan na makipag-ugnayan kay Maria, ang ina ni Sofia, ngunit nagpa siya itong huwag sabihin dahil kahilingan ito ni Sofia. Ang gabay ng grupo, umaasang mabawasan ang tensyon, binago nila ang kanilang paglalakbay para bisitahin ang mga mas kalmadong lugar. Ngunit nang marating nila ang Murchison Falls, ang ugali ni Sofia, na tila naging normal, ay naging hindi matatag, na pagkakataong ito ay mas matindi. Iniisip ng ilan na ang kanyang estado ay naging mahina sa kanya, posibleng humantong sa kanya na magtiwala sa maling tao o gumala ng mag-isa. Ang bipolar disorder ni Sofia ay nagdagdag ng isang komplikadong layer sa kaso. Bagamat maaaring ipaliwanag nito kung bakit siya umalis sa kampo, hindi nito ipinapaliwanag ang kakaibang pagkakalat ng kanyang mga gamit o ang kanyang kumpletong pagkawala. Ayon sa kanyang pamilya, hindi pa ito nangyari noon at walang balak si Sofia na sumuko sa buhay. So ano ba talaga ang nangyari? Ang ina ni Sofia, si Marge Coetzee, ay dumating sa Murchison Falls noong ika-3 ng Oktubre kasama ang mga opisyal mula sa Dutch Embassy. Mula sa puntong iyon, lumawak ang paghahanap na kinasasangkutan ng mga pulis, helicopter at kahit isang drone team na ipinadala ng mga autoridad ng Dutch. Sa kabila ng malawak na paghahanap, walang nakitang bakas ni Sofia. Ang Ugandan media ay nagbigay ng maikling saklaw ng kwento, mabilis na lumipat sa salaysay ng pag-atake ng hayop at ang kaso ay naisara kaagad. Samantala, ang Dutch media, tinakpan ito ng mas matindi na naglabas ng maraming tanong at posibilidad tungkol sa maaaring nangyari. Hindi sumuko si Marie J. Bumalik siya sa Uganda ng mahigit 20 beses, nagsasagawa ng sarili niyang pagsisiyasat at natuklasan ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga opisyal na ulat. Noong 2019, nakakita siya ng mahalagang lead, isang retiradong opisyal mula sa Uganda, Wildlife Authority na nagngangalang Steven, na Drew ang nagbigay ng isang mahayag na pahayag. Sinabing niyang nakita niya si Sofia na nakikipag-ugnayan kasama ng isa pang opisyal noong gabing nawala siya. Itinanggi naman ng pangalawang opisyal na iyon anumang pakikipag-ugnayan at hindi kailanman tinanong ng mga autoridad. Natuklasan din ni Maria na humigit kumulang 400 recruit mula sa Uganda Wildlife Authority ang nagsasanay sa kampo, 1.2 milya lamang. Mula sa Student Education Center, nung gabing nawala si Sofia, hindi ito ibinunyag noong una na naglalabas ng mga tanong. Ang lahat ng nakuhang gamit ni Sofia ay ipinadala sa Netherlands para sa pagsusuri ng DNA. Kinumpirma ng DNA, test ay mga gamit niya. Ngunit nagsiwalat din ito ng hindi kilalang lalaki na DNA. Pinapataas nito ang posibilidad ng pagkakasangkot ng tao, posibleng pagkidnap o foul play. Sa napakaraming tao sa lugar at sa itinanghal na hitsura ng mga gamit ni Sofia, malamang na may pagtatakip. Pero bakit? Para protektahan ang isang tao? Upang maiwasan ang pagpuna sa seguridad ng site o mas madaling sisihin ang isang hayop kaysa mag-imbestiga sa isang krimen? Sa paglipas ng mga taon, maraming mga teorya ang lumitaw. Ang opisyal na kwento ng pag-atake ng hayop ay malawak na pinabulaanan, kasama sa iba pang mga posibilidad, ang aksidenteng pagkalunod o pagkaligaw. Ang ilan ay nagmumungkahi na si Sofia ay gumala sa ilog at nalunod o nawala sa makapal na halaman, ngunit walang hiyawan, bakas ng paa o bangkay ay kailanman natagpuan. Panandali ang isinaalang-alang ng mga autoridad ang posibilidad ng pananakit sa sarili dahil sa kanyang bipolar disorder. Maring itinanggi ito ng kanyang pamilya, sinabing mahal ni Sofia ang buhay at hindi kailanman nagpakita ng mga palatandaan ng nais na saktan ang kanyang sarili. Inimbestigahan din ang voluntaryong pagkawala. Marahil ay nahaharap si Sofia sa ilang panloob na pakikibaka at piniling maglaho. Tinanggihan din ito ng kanyang pamilya. Malapit siya sa kanila at maraming plano sa pag-aaral, kaya walang saysay ang pag-abandona sa lahat. Sabi ng pamilya ni Sofia, napakasaya niya sa lahat ng narating niya sa ngayon. Ang isa pang malawakang tinalakay na teorya ay ang human trafficking o kidnapping. Isa itong ang pinakamahalaga.
Ito ay suportado ng itinanghal na ebidensya at ang pagkakaroon ng hindi kilalang lalaki na DNA. Iminumungkahi nito si Sofia ay dinukot, posibleng ng isang taong nakilala niya sa kampo. Walang mga palatandaan ng pakikibaka o dugo kung saan natagpuan ang kanyang mga gamit. Walang bakas ng gulong o bakas ng paa. Wala kahit sa kanya. Ito ay tumutukoy sa pagkakasangkot ng isa o higit pang mga tao. Malamang na nahuli si Sofia at dinala sa ibang lugar. Ang kakulangan ng mga bakas ng paa ay nagpapahiwatig ng isang taong may kasanayan sa kaligtasan ng gubat na tinakpan ang kanilang mga truck. Tandaan, humigit kumulang 400 recruit mula sa Uganda Wildlife Authority ang nagsasanay sa isang kampo na 1.2 milya lamang mula sa Student Education Center nung gabi na nawala si Sofia. Ang mga taon nito ay may pagsasanay at malalaman kung paano burahin ang mga bakas kung kinakailangan. Hindi pa banggitin ang ebidensya na nagmumungkahi ng posibleng pagtakpan ng mga autoridad. Dagdag pa, ang mental state ni Sofia ay maaaring naging madali siyang puntirya. Ang teorya sa human trafficking ay malamig, lalo na dahil sa hindi kilalang DNA at kawalan ng transparency ng mga lokal na autoridad. Ngunit kung walang matibay na ebidensya, ito ay nananatiling isang teorya lamang. Narito ang alam natin. Ang pamilya ni Sofia ay hindi tumigil sa pakikipaglaban para sa mga sagot. Si Maria Quetsier ay naging walang humpay sa kanyang paghahanap. Walang pagod siyang nakalikom ng pondo, kumuha ng mga pribadong investigador, at pinilit ang mga autoridad na buksang muli ang kaso. Noong 2019, nag-utos ang pampublikong taga-usig ng Uganda ng bagong pagsisiyasat, ngunit natigil ang pag-unlad dahil sa pandaigdigang krisis sa kalusugan at lokal na halalan sa 2021. Itinutulak pa rin ni Maria ang paghahambing ng DNA sa pangalawang opisyal na nakita kasama si Sofia bago siya mawala. Paari itong i-clear sa kanya o humantong sa isang tagumpay. Ang pinakabagong update ay mula Hunyo 2025. Si Michael Kajambu ay nilitis. Siya ang tour guide na nangunguna kay Sofia at sa grupo nito sa safari. Ngunit si Michael ay walang wastong lisensya, isang kadahilanan na sinasabi ng mga autoridad na maaring nag-ambag sa pagkawala ni Sofia. Sa panahon ng paglilitis, si Steven Niadru, ang taong nagpatotoo mga taon na ang nakalilipas, tungkol sa pakikipagkita sa isang opisyal ng autoridad ng wildlife kay Sofia. Sabi ni Sofia at ng kanyang dalawang kaibigan na lumabag sa mga rules ng Student Education Center sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na musika sa reception. Sinabi niya na bandang 4 ay nakita si Sofia na kumatok sa mga panel at sinusubukang sunugin ang damo na nagpapahiwatig ng isang episode sa kalusugan ng isip. Sinabi ni Steven na nagbabala siya kay Michael na dalhin si Sofia sa isang ospital at kanselahin ang paglalakbay. Ngunit hindi ito pinansin ni Michael at si Sofia ay nawala sa kalaunan. Ito ang tanging pagsubok na konektado sa kaso. Ito'y hindi ito tungkol sa kanyang pagkawala mismo. Ang pamilya ni Sofia sa pangunguna ni Maria Slyerman ay patuloy na nakikipaglaban para sa mga kasagutan upang malutas ang misteryong ito. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Ano sa tingin mo ang nangyari kay Sofia? Talaga bang inatake siya ng isang mabangis na hayop tulad ng sinasabi ng mga autoridad ng Uganda? O biktima ba siya ng isang krimen? Ilagay ang iyong komento at huwag kalimutang mag-like and follow. Paki-share na din mga idol, makakatulong ito sa aming mga maliliit na content creator. Salamat ng marami.